Tiwala. Isa yan sa mga pinakamahalagang aspect bakit napapabili ang isang consumer sa isang brand. Pero ang tanong natin dyan, motorcycles like FKM would really be a great alternative para sa mga Japanese motorcycles? Especially ngayon na meron tayong FKM Fyro version 2 na meron ng keyless compared sa standard version ng Yamaha Aerox standard version 3. Kaya sa video ito, pag-uusapan natin about isang kanyang specs and key features. Ang first impression natin dito in regards to comfortability, affordability, and usability. Who is this best for? 3 things that I like and 1 good thing to improve. And our final thoughts regarding this motorcycle, if is this a good motorcycle option or a must-buy kind of motorcycle decision. Pero bago ang lahat mga boss, yung price nga pala ni FKM Fyro version 2 is around 89,000 pesos SRP. Ngayon pag-usapan natin ang specs and key features nito. Si FKM Fyro version 2 has a displacement of 180cc single cylinder na may power around 11.7 horsepower at 7,500 RPM. Meron na rin tayong camshaft dito na single overhead cam with 2 valves and a torque of 11.9 Nm at 6,000 RPM. Yung weight niya nga pala dito is around 150 kilograms with a fuel capacity of 8.6 liters. Wala nga pala tayong ABS dito pero naka CVT auto tayo dito, naka FI na, and meron tayong USB socket dito. Makikita naman natin dito na maganda yung kanyang LED headlight tsaka LCD display, pero mas pag-uusapan natin ang key features niya maya-maya kasi pag-usapan muna natin ngayon ang kanyang dimensions. Si FKM Fyro version 2 nga pala is merong 790mm na seat height na meron ding 105mm na ground clearance and meron ding 1,355mm na wheelbase. Yung gulong niya nga pala sa harap is around 100/80/14 tapos sa likod naman is 120/70/14. So maganda to kasi naka 14-inch tires tayo dito. So maganda siya tignan and may pagka-brusco yung tindigan natin dito. Ngayon pag-usapan natin ang special features nito. First of all, for this price around 89,000, naka fully digital panel na tayo dito. Yung daytime running lights natin dito is unique talaga bago sa paningin kahit na yung chassis niya is merong kagaya. Meron na rin tayong USB socket port dito na Type A and Type C. So maganda kasi dalawa. And meron na rin tayong keyless system dito with push button for fuel cover and seat cover. Hindi ka na rin mag-aalanganin dito kasi meron na siyang top box bracket ready. Naka front and rear disc brakes na rin with front combination brake system sa harap. And lastly, meron na rin tayong dual shock absorber dito or aka na baso na suspension na mas makakapagpaganda ng performance sa suspension mo. And if nagustuhan mo yung ganitong klaseng motor, ilalagay ko na nga lang pala yung specs nito dyan sa screen para maisipan mo if para sa'yo ba talaga tong motorsiklong ito. Ngayon pag-usapan naman natin ang first impressions nito in regards to comfortability, affordability, and usability. Regarding sa comfortability mga boss, napaka-relax ng upuan natin dito. Maganda siya upuan and maganda rin yung kanyang convenience in terms of riding this for your dailies. May pagka-slight na sporty pero alam mo talagang hindi naman yung tipong sasakit yung likod mo if ipang-rides mo ito sa mga weekend rides mo. Ngayon naman sa affordability mga boss, I can really say napaka-justifiable ng kanyang mga specs na nailagay dito kasi meron na siyang keyless, maganda yung kanyang displacement na 180cc, meron na rin siyang magandang underseat compartment, naka-disc brake na sa harap tsaka likod, tapos meron pang top box ready na bracket. Alam naman natin mga boss, for this price around 89,000, masasabi mo talagang 125cc pa na motor yung makukuha mo sa mga Japanese brand. So masasabi natin talaga na napaka-competitive ng pricing ng FKM motorcycles sa ganitong klaseng mga motorsiklo nila. And last but not the least mga boss, usability wise dito mga boss, maganda tong si FKM Fyro version 2. With its power, naka CVT, naka FI na tayo dito, naka keyless pa and may charger. Alam mo talagang hindi ka iwan sa modern technologies if gagamitin mo to pang araw-araw mo. And I can say naman talaga with this kind of specs mga boss, mahirap na hindi ito isama sa options mo kasi alam naman natin for this kind of price and with the features na na-offer ni FKM ngayon, alam naman talaga nating mapapaisip talaga tayo. Pero para kanino ba talaga si FKM Fyro version 2? Si FKM Fyro version 2 mga boss is para sa mga riders na gusto ng automatic pero ayaw magsettle sa 125cc na mga motorcycles. Especially boss, sa pricing ni FKM dito, alam mo talaga around 89,000. Kung ganito naman pala na features yung makukuha mo at saka yung cc na makukuha mo around this price,
compared sa mga Japanese brand, mapapaisip ka talaga para to sa mga riders na gusto ng kanyang klaseng makukuha for the value of their money. Next naman natin dyan is para sa mga riders na gusto ng tech features without premium pricing na payment. Kasi mga boss, alam naman natin, marami talagang na-offers ang mga motorsiklong hindi pa masyadong kilala or hindi pa nakukuha ang ating tiwala. So I can say, napaka magandang balance ito para sa na-offer ni FKM over sa mga binabayad natin as a customer or as a buyer sa kanila. And lastly mga boss, para to sa mga motorcycle riders na may experience na sa pagmomotor pero gusto na lang ng chill daily ride na hindi na mapapaisip if malaki pa yung bayarin nila sa pangbuwan-buwan. Kasi masasabi naman talaga natin na mas less yung monthly natin dito kasi yung SRP niya hindi naman din ganyan ka laki or kataas. Pero napapaisip ka na boss if gusto mo tong motorsiklong ito? Bago yan mga boss meron tayong 3 things that I like and 1 good thing to improve if meron man tong motorsiklong ito. First natin dyan is ang kaniyang modern tech features. Alam naman natin boss na if meron tayong keyless, meron tayong malaking fuel tank, meron tayong decent na underseat compartment, meron tayong top box ready, nakadebaso na yung suspension natin, napaka-less talaga ng upgrade mo dito. So all stock ka pa lang, marami ka na talagang nagagawa sa motorsiklong ito. Number 2 naman natin dyan is ang kaniyang storage and practicality. Alam naman natin boss na hindi na pabilisan ang uso ngayon. So maganda talaga na mas maganda yung na-offer na motorsiklo sa atin. And isa ang storage capacity na naibibigay dito ni FKM. Maganda yung fuel tank capacity and yung mga features na pwede mo talagang i-waste na maganda ipang araw-araw sa practicality usage. And last but not the least mga boss, isa talaga sa nagustuhan ko dito is ang kanyang specs to price ratio. Naka 180cc tayo dito mga boss, napakadaming na-offer na almost ko na laging binabanggit kasi alam naman natin for around 89,000, medyo mahirap talaga to may offer ng mga kilalang brand sa atin dito sa Pinas. Hindi na talaga ako masyado makakapag-complain sa motorsiklong ito except for one good thing to improve nila, which is ang marketing department. Although mga boss, maganda talaga ang motorsiklong ito, especially yung kanilang pricing, but nung tinignan ko ang kanilang website mga boss, magandang improvement lang sana if merong mga na-improve sila dito like yung mga specs or pictures, key features, kasi nakita naman natin yung key features dito pero sa mga FB page nila. So I can really say maganda rin naman yung FB page nila, but I think if mas lalawak pa yung kanilang marketing department, mas gaganda pa talaga yung customer journey na bibili ng mga motorsiklo nila. Apart from that mga boss, I can really say this motorcycle really is a good recommendation para sa atin. Especially mga boss na if naghahanap ka ng magandang motorsiklo na hindi naman masyadong gusto, mapagasto na naman sa mga malalaking presyong motor. And yung final thoughts natin dito about this motorcycle mga boss, if this motorcycle is a good motorcycle option or a must buy motorcycle decision, especially if wala pang Suzuki Gixxer or Honda RS125 Fi, I can really say mga boss, this motorcycle is a very good option. Although it's not a must-buy motorcycle, we can really say that for this price, for the value that we're paying sa mga na-offer dito ni FKM sa atin, if ever bibilhin mo man to, alam ko talagang less talaga yung chances na magsisisi ka dito kasi napakaganda talaga ng mga na-offer ni FKM dito sa atin. Hopefully lang if meron ng mga napabili nito, mas maganda pa yung after sales ng kanilang maibibigay sa atin dito. Kasi alam naman natin walang perfectong motor, baka merong mga issues na mararamdaman, but I hope meron silang mga parts na i-offer din or di naman kaya mas less talaga if walang maintenance masyado tong motorsiklong ito para less naman sakit sa ulo, diba? But all in all mga boss, hindi ito para sa lahat ng motorsiklong ito and that's okay, that's fine, but we can really say this motorcycle is worth considering and especially worth pag-isipan din bago ka bumili ng gusto mong motor. Pero kayo ba mga boss, nagustuhan nyo ba to? Especially if yung budget mo is ganitong klase 125cc pero parang gusto mo yung Aerox, napaisip ka rin ba nitong motorsiklong ito? Comment nyo nga dyan sa comment section mga boss para mapag-usapan natin yan together with the community. And if nagustuhan mo yung ganitong mga klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron kang mga questions, mga suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also help me mga boss by purchasing helpful products dyan sa inyo galing dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you in my next video. Let's go!